Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang pinasasabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ang isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Marahil ang una niyong reaksyon, nagkamali kaya si Father ng binasa? Sapagkat binasa na niya ito kagabi. Bakit binasa na naman niya uli ngayon? Ang ating pong misa ay napapaloob sa araw ng linggo. At sa hierarchy po ng liturya, kapag pumasok sa linggo, hindi pwedeng i-alter ng iba mang pagbasa. That's why we are told to read the same gospel all over again. But what is something that is remarkable and significant? Kahit paulit-ulitin mong basahin ang mga teksto sa Biblia, you will find different inspiration at the different context, at the different theme, if only we plunge ourselves to the mysterious Word of God, the more we are going to marvel that the Word of God is truly alive. At yun o ang karanasan ko lagi. Kahit iisang teksto, pagbali-balitarin man ang mga paksa, meron pa ring sasabihin na hindi mo naunawa at nabatid nung una. But upon reading it back, there is some wisdom that God would like to disclose to us. Sana po karanasan niyo rin yan sa pagbabasa ng Biblia. Kung nagbabasa kayo, sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay na buhay. Kagabi po ang pinagnilayan natin ay walang iba kundi pagtulog ni Jose. Tonight, I invite you to reflect on signs, the signs o palatandaan. Tayo po sa ating altar, may tanda ng korona ng Advento. Nakasindi na ang 4 na kandila, nangungusap ito na ang 4 na linggo'y naganap na at tayo nag-iintay na sa Kapaskuhan. Sa bandang bahagi na yun ng altar, anong nakita natin? Sabsaban. But still it is empty. It is like our heart waiting for the coming of Christ. At magandang tanungin, may puwang kaya ang Diyos sa ating puso upang doon siya'y makapanahan at isilang. Sa unang pagbasa, narinig natin si Haring Akas. Siya ang hari ng Israel, na noon ay nanganganib ang kanyang pangangamahala sapagkat sinusugod siya ng imperyo ng Assyria na lubhang makapangyarihan at malakas.
Kaya anong sabi ng propeta Isaias kay Akas? Humingi ka ng palatandaan sa Panginoon upang patnubayan ng iyong mga plano, hakbang at desisyon. Pero itong si Akas already made up his mind on this critical and political crisis that confronts him. He make alliances with Assyrian, but he has done it silently. Tahimik siya'y nakipag-alyado na sa mga kaaway. He already made up his mind. Kaya anong katwiran niya kay Propeta Isaias? Huwag nating subukin ang Panginoon nating Diyos. As if he is sugarcoating his reverence and respect to God, where in fact, he already made up his mind. But in spite of that, Prophet Isaiah were able to give him sign. At ano ang palatandaan? Na isang babae maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Kung pinakinggan lamang ni Akas ang palatandaang ito't nagkaroon ng puwang ang kanyang puso, sinasabi ni Propeta Isaias, hindi matatapos ang iyong paghahari. Susundan ka ni Hezekiah na iyong anak, at ang paghahari mo'y aabot hanggang kay Haring David at maging sa pagdating ng anak ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. But Ahaz is close-minded and does not want to listen anymore except to himself. Ang palatandaang kaloob ng Diyos na wala ng saysay, binaliwala ng hari sapagkat wala siyang nais pakinggan, kundi ang sarili niyang opinyon, sarili niyang pananaw. Kaya nga ba tayo may kasabihan, ang utos ng hari, di mababali. And that is the mindset of this king. Contradictory to Joseph in the gospel text, he too is confronted with great disaster. And we have reflected it last night. Ano ang disaster na hinaharap ni Jose? Nagulo ang plano, takbo ng kanyang buhay sapagkat siya'y magpapakasal o kasal na siya. Kailangan lang ng consummation ng pagsasama. Nabalitaan niyang buntis ang babaeng kanyang pakakasalan. Hindi niya bunga, kundi dahil daw sa Espiritu Santo. Ano ang plano ni Jose? Hiwalayan ng lihim si Maria dahil siya'y isang matuwid na tao at lubos na nagmamahal kay Maria. Tahimik na lang niyang lilisanin ang babae, hindi niya isusuplong dahil ito'y magbubunga ng pagbato hanggang sa kamatayan sapagkat si Maria ay aakusahan na nakikiapid sa hindi niya asawa. Joseph silently wanted to divorce Mary. He already made up his mind. But unlike King Ahaz, he left a place and space so that God could work in His plan. Kaya anong ginawa ng anghel? Tulad ng pagnililay natin kagabi, pinatulog siya. Sapagkat sa pamagitan ng pamamahinga, ang tuliro at lito niyang pag-iisip ay makakalma. When he have a calm mind and a calm heart, the more we could accommodate and welcome new thoughts and ideas. At yun ang ginawa ng Diyos. Pinatulog si Jose. At habang natutulog, inilahad ng Diyos sa pamagitan ng anghel kung ano ang misteryosong bagay na nangyayari sa kanilang buhay. At ano ang sinabi ng anghel kay Jose? Ikaw ay malaking papel ang gagampanan
sa malaking pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. You are part of these wonderful things that God will like to do for His creation. Kabahagi ka. Hindi ka hiwalay sa plano ng Diyos. You are part of it. He slept with great burden, but when He wakes up, He embraced that mission of taking care of the Son of God and look after the welfare of Mary, His wife. Napagtanto ni Jose ang palatandaan. Bukas ang kanyang kaisipan sa opinyon at pananaw na nais ibunyag sa kanya ng Panginoon. Hindi sarado ang kanyang isip at natuklasan niya ang papel at responsibilidad at pananagutan niya para ang plano ng Diyos ng pagliligtas sa mundo ay magkaroon ng kaganapan. Maganda hong tanungin, tayo ba'y katulad ni Jose? May puwang sa Diyos, bagamat may mga paunang hatol na tayo at mga desisyon. Bukas pa rin ba ang ating puso para magbigay daan sa kalooban at nais ng Panginoon? Kaya pinagninilayan ko yung sabsaban na bakante. And as I prayed and reflect on it, ang puso ko ba'y bakanteng sabsaban upang ang Diyos ay makapanahan, upang ang Diyos ay silang, sapagkat walang saysay ang ating pagpapagal at pagpupuyat kung sarado pa rin ang ating puso at isip upang ang dakilang plano ng Diyos at mapagtanto natin, kabahagi tayo sa planong yan. Tulad ni Jose, ay magkaroon ng kaganapan. The empty manger that we have in our altar is a marvelous sign reminding us, am I willing to empty myself to accommodate and have a place for God to dwell within my life, within my plan, within the schedule and program that I set for myself? Natutuklasan po ba natin ang tanda ng Diyos na itinuturo sa atin o ayaw nating pakinggan, ayaw nating tingnan at ayaw nating pansinin sapagkat sarado na ang aking isipan? Kapag ganon, walang Paskong magaganap sa iyong buhay. Nitong November 30, sa Trillion March na ginawa ng ating simbahan sa EDSA, after the activities, sa bandang hapon, kulimlim. Pero ano ang tanda na nakita ng mga lumahok at sumali? Bahaghari. At hindi lang isa, kundi dalawang bahaghari ang nakita ng mga lumahok sa marcha laban sa katiwalian. Ano ang simbolo ng bahaghari o palatandaan nito? Pag-asa. At ang bahaghari lumalabas pagkatapos ng malakas na ulan at sumikat ang araw. Parang nangungusap ang Diyos, ang bansang Pilipinas ay dumadagis ng mga bugso ng mga hampas ng mga ulan, ng bagyo, ng katiwalian. At waring ang mga investigasyong ito'y walang magaganap na mabuti. Namatay pa ang isang taong may hawak ng mga ebidensyang magbibigay linaw sa investigasyong ginagawa mula sa katiwalian. We find ourselves in despair. But those signs of rainbow is great assurance of God for us. It might be hard, difficult, tedious, or somewhat for others impossible.
but for a person who is reading the signs of times will always find himself hopeful. And who is our hope? It is no other than Jesus. Ahaz was given a sign named Emmanuel. Joseph was also given a sign, also named Emmanuel. And what does Emmanuel means? God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Nangangahulugan sa gitna ng mga daluyong ng mga katiwalian at investigasyon na minamanipula ng mga may kapangyarihan para iligtas ang kanilang mga pangalan. We are not all alone after all. If only we stand with great accountability and responsibility and asking God for good governance, things that is impossible will become a reality. Na yung mga corrupt na mga opisyales ay mangangamba't matatakot sapagkat tayong mga ordinaryong mamamayan ngayon titindig, makikisangkot at makikibahagi para ituwid ang pangkalahatang kabutihan ng ating bansa at maibalik ang kaayusan. Mga kapatid, God constantly sending a sign to the failures of other people, to the mistake, to the success, to the triumph of the lot of people all over the world. These are wonderful signs coming from God. The big question is, can we humble ourselves and be open enough to be led by God? Not doing things according to my way, but in the way of the Lord. And if we are doing so, truly God is Emmanuel. He is the greatest sign. At dahil siya'y Emmanuel, alam natin, ang Diyos ay sumasa atin. Dumanas man tayo ng matinding dilim, daluyong, bagyo, o pagsubok, dahil kumpiyansado tayong kasama natin ng Diyos. Alam nating ito'y hindi mapaparam, hindi hahantong sa kawalan, kundi ang dilim mapupuksa ng liwanag ng puong may kapal. Ngayong Pasko, ang dakilang tanda na iniiwan sa atin ay Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. Nawa, tayo'y sumadyos upang tunay na ang liwanag niya ay mapa sa atin. Maupo tayo sumandali para sa pagbabalita at mga paanyaya. Dahil malapit na po ang Kapaskuhan, maganda pong i-schedule ninyo ang nalalapit na pagdiriwang ng Pasko. Ang atin pong Christmas Eve ay magsisimula ng 6:00 ng gabi, ang misa. Ang pangalawang misa po'y 8:00 ng gabi. The following day, Christmas Day, ang ating misa po ay 9:00 ng umaga, 10:30 ng umaga, 4:30 ng hapon, at 6:00 ng gabi. Ito po'y holiday of obligation. Father, pwede bang kapag nagsimba na ng 24 ng gabi, hindi na sisimba ng 25? Pwede po. Pero kung ang Diyos na may nag-uumapaw ang kaloob sa inyo, why not making ourselves generous to Him in welcoming Him on His birthday? Kaya pwede naman po. Kaya lang kung ang Diyos na may hindi madamot sa inyo, bakit nyo ipagkakait ang 1 oras sa kanyang kaarawan? We will follow the same schedule on New Year's Eve. On December 31, our Mass will start at 6 p.m. Another Mass will be celebrated at 8 p.m. And the following day, New Year's Day, the Feast of Mary, Mother of God, our Masses will be
at 9 a.m., 10:30 a.m., 4:30 p.m., and 6 p.m. Pinatanghali na ho natin kasi nung mga nakaraang taon, puyat naman ang lahat eh. Kaya walang nagsisimba kahit magmisa ko ng alas 6 at alas 7:30 ng umaga. Kahit ako ho'y puyat din. So, we learn from our mistakes in the past and we want to improve it this year. Kaya I hope you will be guided well with that schedule and you find yourself favorable at your convenient time na mamili ng oras ng pagsimba. At sana po ang mga araw na ito'y sama-sama ang buong pamilya man lang ay magsimba sapagkat ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao sa loob ng isang pamilya. Secondly, yung sanktuaryo po ng San Roque Columbarium ay third phase ay halos patapos na. Kulang na lang po'y glass, nagpipintura na po, nakatiles na, nakakabit na rin ho ang aircon. So we still on the promotional donation, advance donation worth 65,000. So samantalahin niyo po ito dahil after the promotional period, babalik na po ito sa 90,000 yung eye level, yung head level ay 75,000 donation, at yung sa paba ay 67,000. So imagine niyo yung yield ng inyong investment from 65 magiging 90 agad. And there are already limited slot or vault sa eye level. Kasi yun naman ho ang inuuna lagi. Kaya kung kayo nag-iisip, this is the right time. Nakatulong na ho kayo sa pagawain ng simbahan at gayon din naman, nagkaroon pa kayo ng puwang sa vault ng sanktuaryo ng simbahan, columbarium. It is a perpetual use. Habang nakatayo ang simbahan, hindi po aalisin ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Pang-apat, you could assign it to other people. Hindi yun natin pwedeng gamiting cell, but you could transfer and assign it to other people. Baka tayo ma-technical ng BIR. Kaya ho ang mga terminology na ginagamit natin, donation, assigning, hindi ho pwedeng selling. Because it is done, ang revenue po naman niya ay ginagamit natin sa ating pagawain ng simbahan. Kapag ho ganon, tunay na mga tandang yan ng inyong pagtangkilik ay hangad na mapatapos natin ang ating simbahan. At kaugnay noon, bibili ho kayo ng kalendaryo. Tanda rin ho ito ng pagsuporta ninyo, pambili ng black screw at pako, kaya hanggang ngayon hindi pa na-deliver ang panel na ating kailangan. So, kaya ho sana, makabuo tayo ng mga pambili ng pakot screw, black screw, and with that, sana ang Diyos ay kumilos upang yung WPC panel ay ma-deliver na sa ating simbahan. Lastly, as a takeaway from the readings, God constantly sending us sign. Kami pong mga pari, itong mga panahong ito, may mga tanda kaming nakikita. Una po, nabalitaan niyo yung isang pari sa Baguio, nasintensyahan ng 20 hanggat 40 taong pagkakakulong dahil sa kasong rape. Pari ho yan. Nitong mga nakaraang buwan, ilang pari sa ibang probinsya nagpatiwakal. Pari ho yan. Kaya nobody is excused. Without reading those signs, we will be carefree. Kaya ang pakiusap po sa amin lagi, self-care. Ingatan ang sarili. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal at mental. Kaya ho, these are external sign that God is reminding us and my brother priest to take care of yourself. Hindi ho pwede ang compassion fatigue
natulong ka na lang ng tulong, kailangan mo ring ingat at mahalin ang iyong sarili para makatulong ka ng wasto at mahusay. At kayo rin po, there are a lot of signs that God is sending to you. Are you reading it and allowing yourself to be enlightened by the wisdom of God on different sign? Kapag nasakit ng tuhod, baka sign na yan na overweight ka na. Tigilan mo na ang paglapang. O kapag lagi nang masakit ang balakang, nagkakaedad ka na, reminding that you are mortal being, mamamatay ka rin. And if you have those signs, how are you using your life, the remaining years of your life in this world? Kaya po sana basahin natin ang mga tandang ito. Sugo ito sa atin ng Diyos. At kapag ating binaliwala at hindi natin pinanagutan, baka tayo rin ay humantong sa kapahamakan, sapagkat ang tanda na kaloob ng Diyos, hindi natin sinundan. Ang salitang matanda, anong salitang ugat? Tanda. When we are getting old, we become a living sign. Ask yourself, as you are getting old, what kind of sign you are? Are you a sign of hope or despair? Kinagigiliwang ka bang tanda o kinaiinisan? Are you growing old gracefully or you are growing old cranky? Always seeing the negativity at ang nasa isip lagi ay yung aking mga sakit, hirap, yung mga panlalamang sa akin, yung mga utang na hindi nabayaran sa akin. Are we getting old having those thoughts in our hearts? Kapag ganun, hindi ka mahusay na tanda. Sa ating pagtanda, sana tayo'y kalugod-lugod at gayon din naman kinagigiliwan ng higit na nakababata. At mangyayari yaon kapag ang mga tanda na galing sa Diyos ay ating pinakinggan, tiningnan at sinundan. Tunay tayong magiging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ho yung mga matatanda, una-una lang naman yan. Ibig sabihin, sana po tayo'y may pinagtandaan. Tumayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. yumuko kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang katuparan ng inaasahan ng iyong sambayanan mula sa iyong pagmamahal. Makamtanawa ang iyong katugunan sa iyong ibinubunsod na idinadalangin at tinanggap na sagot mo sa ay utang na loob nawang tanawin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo'y manaugnawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos.